Huwag kang mag-alala, may pag-asa pa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 36 to 40, and I read it for you. There was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, having lived with her husband for 7 years after her marriage, then as a widow to the age of 84. She never left the temple but worshipped there with fasting and prayer night and day. At that moment she came and began to praise God and to speak about the child to all who were looking for the redemption of Jerusalem. Sa mga panahon na tayo po ay nawawalan ng pag-asa, napakagandang paalala po ng ating binasang Ebanghelyo. Pinakita po sa atin ang larawan ni Ana, isang propeta na naghintay ng napakatagal at ibinigay ang sarili sa pagsisilbi sa templo. Siya'y naghihintay, nananabik ang kanyang puso upang makita, masilayan ang batang pinakahihintay ng sanlibutan. Ang sabi sa ating pagbasa, "At that moment she came and began to praise God and to speak about the child to all who were looking for the redemption of Jerusalem." Ito po'y matapos na makita rin ni Simeon ang bata. Silang dalawa'y naging masaya sapagkat ang pag-asa na kanilang hinihintay upang masagip mula sa kasalanan, kadiliman, ang bayan ay narito na. May pag-asa pa. Kung tinitingnan mo ang iyong mga anak, mga bata pa, at iniisip mo na ano kaya ang mangyayari sa kanila, sa kanilang pagtanda, sabihin mo sa sarili mong may pag-asa. Sa mga panahon na tayo po ay naghihirap, lugmok dahil sa mga problema, sabihin natin sa ating sarili, may pag-asa pa. Sa mga panahon na tayo po'y pasukuna dahil marahil sa trabaho o pag-aaral, o kaya naman dahil sa kahirapan ng buhay, o sa mga relasyong nawasak, o sa sarili na napariwara, sabihin mo sa iyong sarili, may pag-asa pa. May pag-asa pa sapagkat nariyan si Jesus. Siya ang pag-asa ng mundo. Siya lamang ang magbibigay ng tunay na pag-asang ating pinaka-aasam-asam. Katulad ni Propeta Ana sa ating binasang Ebanghelyo, isang araw, masasabi natin sa ating sarili, nagtagumpay tayo sapagkat sinagip tayo ng pag-asa ng mundo. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa mga panahon na kami po ay pasukuna sa aming buhay, nawa ipaalala niyo po sa amin na may pag-asa pa. May pag-asa pa sapagkat ikaw ang pag-asa ng mundo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.